How important financial literacy sa mga security personnel? Gaano ba kahalaga ang financial na kaalaman sa mga security guard? Para po sa aking pananaw, sobrang napakalaking halaga. Kahit naman sana i-specify natin sa mga guard, sa ating mga security personnel. Kasi ang dami nating tinuturo, tama naman, mga seminar lahat, para ma-enhance yung kanilang capability sa skill nila. Pero ano ba yung pinaka-fuel ng tao sa buhay ngayon? Di ba pera? Ito yung talagang pinaka way para higit na umigting yung kakayahan mo. Kasi pag wala ka nito, sigurado ang dami mong iisipin. Kaya nga dapat isa to sa ginagawang seminar ng mga agencies or ano pa mga company na turuan ang kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng paano mag-handle ng mga pananalapi. Kasi ang daming guard na naka-expose sa maraming tukso lalo sa kumpanya. 'Di ba? Lahat nakaka-penetrate yan. So pag wala ang isang tao, lalo ang security, makakagawa talaga ng mali. Hindi naman ibig sabihin na wala kang tiwala, hindi po Dumarating talaga sa time na nawawala yung kredibilidad mo bilang isang tao, bilang isang security guard. Kapag dumating ka na sa point na walang-wala ka ng masulingan. Kasi kahit anong turo, kahit anong kaalaman ang ibigay natin dyan, kung salat sa pananalapian, hindi ganun mag-grow yan. Kumbaga sa isang halaman, ito yung fertilizer niya natin, di ba? Kasi kung kulang ka sa pataba, are you sure ba lalago ka? Di ba? Hindi. Kahit anong gawin mong pag-aalaga, kahit ano pa yan, pero pag may kulang ka sa isang sistema, hindi mag-grow yan. So kinakailangan bigyan po natin yun ng karampatang kaukulang pansin. Kasi nawawala na. Kumbaga, ini-encourage natin ang ating mga security guard na galingan nila umattend sa ganito. Excuse me, tama naman po yun Pero nakalimutan natin, paano ba mag-grow itong aking mga security guard? Diba? Kailangan turuan mo na sila financial kasi pag may pera yan, meron niyang kakayanan sa sarili niya, sa pananalapi, hindi gagawa ng mali yan Kasi meron ka na Diba? Unless na lang talagang gawain niya na yan, mahirap na po yun. Ibang usapan na po yun. Pero wala naman tao na gustong gumawa ng mali di po ba? So kinakailangan turuan po natin. Kaya mahalagang usapin pa rin ang pera. Hindi natin pwedeng i-take for granted yan. Kaya nga, di ba, ang kumpanya or ang mga agency sumasalamin ang improve niyan not only to their own company per se, sa mga tao niya, sa mga staff niya, lumalago ba? Kasi when I read the book of Grameen Bank, nahiram lang kasi yung book ko na yun hindi ko na kung di na naibalik sa akin. Doon ko nakita yung halaga nung samahan lang sila dito sa India sa nangyari yung Grameen Bank. Ano po yung book na yan, the Grameen Bank? Ano sila yung nagpapahiram sila. Ang member nila, ang standard nila na lumalago sila, hindi lang yung ang pera na meron silang kung ilan yung amount ng pera na meron sila sa bangko yung samahan nila. Ang kinakailangan makita nila, dapat ang member nila. Kasi dati wala silang kulambo, walang banig. Imagine mo yun, tapos kailangan nila, standard nila, pag lumalago ang kanilang samahan na yan, ang mga member nila dapat may kulambo na, may banig na silang natutulugan. See? And then kapag ka nalugmok, tinutulungan nila, inaangat nila. Kung may nakita silang potential, bibigyan nila ng mga training na nagtitinda ka, dagdagan mo ng ganito, puprovidean kita. Pag nalugmok, tutulungan nila hanggang sa umangat. Kasi ngayon ang laki-laki na ng kanilang samahan. Diyan nagsimula yung mga cooperative na yan. Dapat po ganun. Kasi alam nyo po, ang isang samahan, lalago yan kung nakikita dun sa mga tao na nakapaligid. Ganun din sa isang detachment, ganun din sa agency. Sa detachment na lang, di ba? Pag ang gulo-gulo dyan, ano nangyayari? Di ba? Hindi nagiging successful yung trabaho. Hindi perfect. Wala naman perfect na detachment na agency. Kumbaga, kailangan din yan, balance nga Ano yung problema? Pwede natin gawin itong way para umangat tayo. Problema ang tao natin, puro mga pera. Totoo naman Ang daming guard na ang gagaling nila, ang sisipag magtrabaho. Talagang nakikita ko talaga, kahit naman sa amin araw-araw nandiyan. Kaya lang, kulang sila sa kaalaman about financial. Gipit pa din, wala pa ding ipon. So nung na-create ko nga yung aming sharing, ngayon nakakaipon sila. At the end of December, makikita, meron na silang ipon. Sabi nga nila, marunong kaya naman pala Kasi pag natuto yung mga at nakikita nilang tama, sino ba namang ayaw pumunta sa tama, di ba? Kaya lang, hindi nawawalan lang silang kumpiyansa kasi nga hindi nila makita yung kaayusan. Di ba? Yung may mga tinatago, dapat po hindi. You have to open for them. Kasi masarap kasing tumulong at the same time kumikita ka pa.
Hindi lang yung payamanin ko tong company ko, ganito, ganito. Pero yung mga tao mahirap na hirap, halos walang makain dyan. Kung nagpipilit lang pumasok yan kasi parang mapanawid lang isang araw, dapat hindi. Dapat tinatanong din, kumusta? Nakapag-aral na ba yung mga anak mo? Kumusta ang buhay ninyo? Ikaw, ano yung problema mo? Dapat ina-assist natin yun. Diba? Tulungan natin kasi hindi nagsasalita yan. Tayong gumawa ng paraan. Gusto nyo ganito. In every payday, ganitong amount lang ibibigay mo. Pag nanghiram ka, pwede ka manghiram. At least may ipon ka. Ganito. Ipapaliwanag natin. Kasi pag puro trabaho lang talagang ibigay mo dyan, hindi mo turuan ng financial yan, hindi mag-grow yan. Sigurado yan. Sasandiyan papasok. Hanggang sa nagulat ka na, ano nangyari? Bakit ganito? Ayun pala, ang dami na pala